So, good day guys. So, in this day, mayroong customer po pumunta sa atin, naka-Badja City 100B. So, nagpapakabit siya sa atin ng pure aluminum lowering crown. So, itong ating aluminum lowering crown is matibay na matibay. Unlimited higpit po. So, ito yung kanyang butterfly, naka-stack po yung kanyang butterfly. Ayan po. Okay guys, so unang-unang gagawin natin para may kabit natin itong ating pure aluminum lowering crown is tatanggalin muna natin ang kanyang gulong. The next, yung kanyang tapaludo at saka yung kanyang telescopic. So ayan guys, natanggalan natin yung gulong at tapaludo. Next, natatanggalin po natin itong kanyang dalawang telescopic. At ngayong natanggal na natin itong telescopic, next natatanggalin naman natin is itong kanyang headlight. Ayan, yung headlight niya. Pagkatapos ay tatanggalin naman natin itong kanyang signal light. At tanggalin yung kanyang mga wire socket. Okay, at ngayon natanggal na natin ang dalawang signal light. Next natatanggalin na din natin po is yung kanyang speedometer. So tatanggalin natin itong kanyang socket ng speedometer, and then may dalawang nut po dyan, tatanggalin din po natin yan, itong dalawang nut. Okay, so natanggal na yung ating mga dapat tanggalin. Next na tatanggalin naman natin is itong center nut nya guys. Ayan, so bali yung center nut natin is nasa 29mm or 30mm, kaya nating matanggal yan. Then after nating matanggal to, tatanggalin naman natin itong kanyang headlight bracket. Bali magpapalit tayo ng bagong headlight bracket. Ito yung headlight bracket niya. Bali nag-order na din siya kasi ayaw niyang madamage itong kanyang stock na headlight bracket. Bali kasi pag once na Badja City 100B, magtatabas tayo dito. Ayan, tatabasan natin ng half inch or 0.50. So 0.50 inch I mean. So yan, kailangan half lang po, half inch or 0.50. Okay, so nagloloko yung ating caliper. So bali half lang po. So ayan, so nasa 0.49, 50. Round up na natin 50. Ayan. Kung wala kayong ganitong panukat guys, susukatin nyo lang dito sa inyong daliri, kalahati ng unang linya ng inyong daliri. So ganyan siya. So ito yung kakatingan natin, pati dito sa kabila kakatingan din natin. Ayan. Pag di natin kakatingan kasi, itong dito na side is aangat siya, kagaya ng nasa larawan natin. So kakatingan natin, and after natin may kakating, papalitan natin itong stock butterfly. Ngayon natanggal na natin ang manubela. Next natatanggalin natin itong bolt dito guys. Ayan, 10mm po siya. Ayan, ito yung sa kanyang susian. Tatanggalin din natin yan kasi itatransfer natin sa ating pure aluminum lowering crown. Okay, so ito na yung ating butterfly o lowering crown. So ang pagkakabit nito is ganito yung forma, yung mahabang mga bolt, ganyan siya, din dalawang nut. So bago natin siya ikakabit, luluwagan muna natin itong tig-dalawang nut. Ayan po, luluwagan yan. Then dito. Then after maluwagan to siya, ikakabit natin itong ating ignition switch. So ayan po, ikakabit na natin. So ayan siya guys. Naikabit na natin siya. So kung titingnan natin sa bandang ilalim, ayan, then nilalagay naman natin yung dalawang nut dito kasi may
tag-isang nut sila dito para ma-lock siya ang dito na side. So ayan po, kinakabit na natin yung mga nut. Then 10mm po yung gagamitin natin na mga yung nut natin is 10mm, din yung gagamitin nating tools is 10mm din para panghigpit. So huwag nyo munang higpitan, yung katamtaman lang na di mahuhulog yung inyong mga nut. So then sa kabila naman higpit. Ayan. Then yung sa gitna, hihigpitan natin siya gamit yung ating 10mm na combination or yung open range. So ayan guys, hinihigpitan na po natin. So isagad natin yung higpit. Unang-una yung sa bandang itaas na nut. Ayan po siya. So 10mm po yung gagamitin nating open range. Ayan. Ito doon nyo na yung paghihigpit sa bandang itaas na nut. Ayan po. And then yung sa kabila naman na nut dito na side, higpitan naman natin. Ibabalance lang natin guys yung paghihigpit para siguradong balance po yung ating susian. Pagkatapos mahigpitan sa bandang itaas ay sa ilalim naman. Then next is nahigpitan na itong tigda dalawa dito. Itong dito sa ilalim naman gagamit tayo ng tube wrench or yung kanyang tinatawag na T-wrench. 10mm po siya. At ngayong nahigpitan na natin itong dalawang nut dito, is ikakabit naman natin itong ating speedometer. So ayan po, ikakabit na natin. So dyan natin siya ipapasok. At ngayong naipasok na natin ang ating speedometer, ilalagay naman natin itong ating bushing. Tig dalawang bushing yung ikakabit natin dito guys. Ayan po, kinakabit na. Tig dalawang bushing. And then sa kabila naman, dalawa ding bushing sa kabila. Then after that is ilalagay naman natin yung kanyang 10mm na nut. Okay, so ayan na po, nilalagay na po yung 10mm na nut. Then yung gagamitin naman nating tools dyan is T-wrench na 10mm din. Ayan na guys, naikabit na natin yung kanyang mga cable dito sa loob. Ayan, then ilagay muna natin itong ating butterfly dito na side. Then lagyan natin ng nut, huwag masyadong higpitan. Then ikakabit na rin natin itong kanyang headlight bracket. So dito natin siya ikakabit. So ayan na guys, naikabit na natin itong bracket. So kailangan talaga ipasok natin itong telescopic bago natin ikabit itong bracket para hindi siya mahuhulog. So ayan po, kabilaan na po na nailagay na natin. The next is yung telescopic, i-arrange natin sa saktong lowered niya. Okay? And after that, higpitan natin itong kanyang butterfly. Okay guys, so naikabit na po natin ang mga dapat ikabit. So ang first na gagawin natin, ibabalance muna natin itong telescopic natin para balance yung kanyang suspension. So unang gagawin natin, ilo-lowered muna natin yung isa. Kukunin muna natin sa saktong
lowered. So ito yung request ng customer natin, ganito ka lowered. Ayan. So ang gagawin natin, ipapasok natin itong ihi. Ayan. Then susukatin natin kapag naisentro na yung ihi niya. So kagaya nito, malayo pa siya sa kanyang sentro. So luluwagan natin itong dito, yung 14mm, saka iaangat natin para masentro yung kanyang ihi. Okay, so ayan na po, niluluwagan na po natin. Okay, then iaangat ang isang telescopic. Yan. Kukunin natin yung kanyang saktong sentro sa kanyang butas. Oopsie. Angat konti. Oops. Okay, ayan na guys. Sentro na siya. So ito na yung balance. Then hihigpitan dyan sa kanyang 14mm na bolt. So wag tayong magbase dito sa haba nitong telescopic. So magbe-base po tayo dito sa balance sa ilalim ng kanyang ihi. Kapag maluwag na siya, ibig sabihin nasa balance na po yung telescopic natin. Then next, kapag naikabit na natin itong ating manubela, ang gagawin natin, ida-down muna natin itong manubela. Then saktong higpit dito sa kanyang mga apat na 10mm na bolt. Then kapag nasa ganito ng forma guys, ang sekreto para once na may lowered, kasi yung iba sinasabi nila bumabangga daw dito sa telescopic. So dito papakita ko na hindi talaga siya bumabangga sa telescopic yung ating manubila. Sadyang nakadesign lang po talaga siya na iipit yung ating manubila dito sa kanyang telescopic para walang alog. So ganito lang forma, pahiga din, iaangat natin siya. Unti-unti natin siyang iaangat. Pero ito, maluwag to siya guys. Ayan o, maluwag. So di masyadong mahigpit, katamtaman lang. Saka lang natin hihigpitan pag once na naiangat na yung ating manubila. So ganyan lang siya guys. Okay? So ayan. So ito yung request ng customer natin. So ganito ka iksi na lowered. Di masyadong lowered yung request niya kasi yung kanilang lugar is nasa bulubundukin na area. So maraming rough road, maraming mga bato. So babangga yung tapaludo. So ganito lang yung kanyang request. So pag once na ganyan na yung forma, hihigpitan na natin itong mga bolt. So balance na natin yung paghihigpit. Okay? Balance yung paghihigpit. Then dito naman na side, higpit. Naikabit yung pure aluminum low-ring crown. So ito na po yung finish na pag-install natin. So ayan po, naka-lowered. So hindi niya pinalowered masyado kasi gaya nga ng sabi ko kanina, nasa bulumbudukin na area po ang siya umuwi. So ayan lang po, yan lang po yung pagka-lowered ng motor niya. So sa mga gustong mag-order po, marami po tayong available dito sa amin. Direct message lang po kayo sa aking messenger. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless.